Okay, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Paumanhin sa maingay kong background, may nire-refer po rito sa amin. Ito naman po muli ang ating latest na Likas News Break. Mula naman po sa PhilHealth Yakap Program, sa kanilang recent na roundtable on primary health. Nandun po kasama natin, nagre-report na naka-attend po nitong event nito, ang ating correspondent ng Garagit Files at Birit Pilipinas. Kasama partner po natin dito sa Green Normal TV na soon ay magla-live broadcast na rin po starting next week, no? Tambalang Mandaragit Files at Birit Pilipinas ni Edmond Samaniego Pangilinan at ni Safira Grace Pernas. Sa ngayon po ay magre-report si Sir Ed dito sa PhilHealth Yakap. Pasok, Sir Ed. Yes, good afternoon, Edmond Samaniego Pangilinan once more at kaninang umaga o kaninang alas 9 ng umaga ay kinover natin yung PhilHealth Yakap information drive, ano, at pinatawag ang mga media rito para disseminate, tulungan sila para palaganapin ang PhilHealth Yakap at sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, lumalaki ang benepisyo na ibibigay ng PhilHealth noong 2022 at mas malaki ang binabayad, mas maraming serbisyo. Tinitingnan namin ang mga numero kung ano ang mga pondo ng PhilHealth, ano ba ang pwede nating ibigay. Asahan ito na lagi kaming makikinig sa kanilang hinaing, sa kanilang magiging problema at hinahapunan namin ng hinahanapan namin ng long-term solusyon at talagang mamadaliin namin ang solusyon na pwedeng gawin kaagad. Yun ang mararamdaman ng taong bayan mula ngayon, sabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Presidente ng Pilipinas. Yan po sa litrato, ay picture na yan, ay si President Dr. Mercado, no? At nagkaroon ng paliwanag at marami pang speakers na dumalo at karamihan mga doktor, ano, puro doktor sila at yun pinaliwanag nga. So ang sabi nila, para kanino ba ang PhilHealth Yakap? Ang PhilHealth Yakap ay para sa bawat Pilipino, kailangan lang pumili at magpalista sa isang accredited Yakap clinic. Paano ko magagamit ang PhilHealth Yakap? Number 1, magparehistro, tiyaking may PhilHealth Identification Number o PIN at updated ang iyong membership. Pangalawa, pumili ng Yakap Clinic gamit ang e-Government PH app, PhilHealth member portal o sa pinakamalapit na PhilHealth office. Number 3, magpa-first patient encounter o FPE. Sumailalim sa FPE, medical history taking, health screening at health education. Number 4, magpalista. Pumirma sa ibibigay na form bilang pagsang-ayon sa kasunduang patuloy kang alagaan ng napiling Yakap Clinic. Number 5, patuloy na pagkonsulta. Magpakonsulta para maresetahan ang kinakailangang gamot, mabigyan ng referral para sa laboratorio at cancer screening test kung kinakailangan at ma-assess kung kailangan ng follow-up and check-up. Saan maaaring magtanong tungkol sa PhilHealth Yakap? Pumunta sa mga tanggapan ng PhilHealth o Yakap booth sa mga piling lugar. So ay mga ibang mga senior citizens na kasi hirap sa mga high-tech technologies. Pwede naman sila sa nearest PhilHealth offices sa kanilang mga lugar at doon magtanong at paturo At yun ang dapat gawin. Hindi lang na sa senior to buong Pilipinas na citizens na gusto mag-avail nito ay pwede rin. At siguro later yung mga detalye ay papaliwanag natin at tumumuli si Edmond Samaniego Pangilinan mula rito sa lungsod ng Quezon.
Maraming salamat, Sir Ed, at sa muling pagbabalik ng atin pong Likas News Break. Okay, maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig dito po sa ating daily broadcast bahagi po ng Green Normal TV. Sa ating pong pagbibigay ng latest na balita kaninang umaga ay nagbigay na tayo ng ulat sa ongoing sa Quezon City ngayon na second gawad parangal ng mga senior citizens. At ngayon naman ay kabibigay lang po natin ng report tungkol sa latest din na update sa mga bagong programang pangkalusugan public health ng PhilHealth Yakap, particularly suporta sa ating mga senior citizens din. Mabuhay po ang mga grupo at individual na patuloy na nagtutulak ng mga interes at pagsuporta sa 10 million na mga senior citizens and growing sa buong bansa. Napakarami pa pong mga issue na kinakaharap ang ating mga senior citizens, from abuses to lack of support at iba pa. At kulang na kulang po ang kasalukuyang suportang pinansyal at iba pang resources mula sa ating gobyerno para sa lumalaking bilang ng ating senior citizen. Kung kaya napakahalaga na matutunan ang issue ng pagtulong sa ating bansa, dahil marami po tayong dapat pagkukulan ng ating mga resources tulad po nitong lumalaking bilang ng mga senior citizen. Lahat po tayo idadaan dito, kung kaya't ngayon pa lang habang tayo ay nasa kabataan pa, tumulong po tayo upang maayos ang mga serbisyong pang senior citizen. Marami po tayong batas pero kulang pa din po, kaya importante po ang legislative work ng mga party list group at iba pang mga taga-suporta ng senior citizens issues. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mamaya pong hapon ay patuloy po ang ating mga regular na programa dito po sa Green Normal TV. Ang ating pong kalikasan, politika at lipunan na daily commentary on environment and politics. Mamaya pong alas 4 at magsisimula na po ang pinaka-regular na daily broadcast ng ating Likas Democratic News kasama si Nele Levantino at Anis Zacarias, and ako rin po kasama dyan sa nagpo-anchor gabi-gabi po alas 9 ng gabi. At marami pa po tayo ibang mga programa na i-roll out. Antayin niyo, tabayanan niyo po ang updating pagre-report tungkol sa mga bagong programming ng Green Normal TV. Nasa 30 programs na po tayo every week at may inaasahan pa po tayong 3 hanggang 4 na panibagong programa. Kami po yung nananawagan sa mga kabataan dyan, Gen Z, Millennials, Alpha Generation. Kahit wala po kayong formal na background sa journalism o sa pagbo-broadcast, kung kayo po ay interesadong matuto at sumama po sa amin sa aming team sa Green Normal TV para maging reporter, correspondent, researcher, editor, at pinakamahalaga ay broadcaster at magkaroon kayo ng sarili niyong programa. Nagbubukas po kami ng pagkakataon para sa mga kabataang Pilipino na mas ma-involved dito po sa Gen Z at Millennial at Alpha Generation programs po natin. Sa kasalukuyan, may 2 po tayong programa na mag-umpisa na next week na nakatutok po sa mga kabataang Pilipino. Una po ay ang programa ni Lady Riri, ang Lady Riri Gen Z Talks na ginagawa po every Sunday po ata, kung hindi ako nagkakamali, no? At meron po yung mga episode broadcast every day from Monday at Tuesday to Friday. At ang kanyang main program ay sa linggo ng hapon. At meron din po tayong Sabado naman, hapon 1 to 3 p.m. ang ating Gen Z Green Dialogue tungkol sa mga kabataan na nag-uusap tungkol sa problema natin, sa problema at solusyon sa ating kalikasan. At syempre, binobroadcast din po natin, bino-cover po natin ang mga regular na programa ng makakalikasan youth. Unang-una po dyan ang kanila pong Eco Camp na ginagawa every last weekend of the month.
ng kanilang makakantasan youth leadership exam. Atin pong cover dito po sa Green Normal TV. Magandang hapon po sa inyo lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig. Na saraming mabuti ang ating pong broadcast po. Ulit po si Roy Cabonegro ng Makakalikasan Mr. Party at ang aming media service, ang Green Normal TV. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at po ang latest report sa health check-up last na ng roundtable on primary health advocacy kaninang umaga. Dito tayo sa regular na pag-podcast ang iba po natin mga media.